Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Biglang tumigil ang mundo ni Ina nang sabihin ni Lola Aurea sa lahat na siya ang kanyang tagapagmana at walang mamanahin kahit ni Cinco ang dalawang apo niya. Ang perma ni Ina ang magkukumpirma na tinatanggap niya ang mana galing kay Lola Aurea, pero hindi kayang tanggapin ni Ina ang mana dahil hindi naman siya de la Costa. Mas lalong gumulo tuloy ang buhay ni Ina dahil siya ang tagapagmana ni Lola Aurea, dahil hindi matanggap ng pamilya ni Lola Aurea na wala silang makukuhang mana. Pero final na ang desisyon ni Lola Aurea na walang makukuhang mana ang pamilya niya sa kanya, lalo na si Johan at Joanna, para maprotektahan ang pinaghirapan niyang kumpanya. Kaya lang hindi pa napepermahan ni Ina ang contract of donation, kaya hindi pa legal na si Ina ang nagmamay-ari ng kumpanya at lahat ng ari-arian ni Aurea. Pero dahil sa ginawang pang-aalipusta ni Joanna kay Ina, napagtanto ni Ina na tatanggapin na lang siguro niya ang mana dahil wala nang pag-asang magbago pa ang kambal. Ang kinakatakot ni Lola Aurea na baka isang araw mawala na lang ang memorya niya, kaya dapat nang permahan ni Ina ang kontrata para mapanatag na ang loob niya. Hanggang sa may kukumbinsi kay Ina na tanggapin na niya ang pamana galing kay Lola Aurea. Yun ay walang iba kundi ang Daddy Tony niya na magpapakita sa kanya. Ang hindi alam ng lahat, hindi totoong namatay si Tony sa sunog dahil ninakaw pala ang mga gamit niya na magnanakaw at nagtago na lang si Tony dahil sa insurance money. Pero dahil sa nangyari kay Tony, nadiskubre niya kung sino ang tunay niyang ina. Dahil siya pala ang tunay na anak ni Aurea, kaya si Ina lang ang tagapagmana ni Lola Aurea. Titigilan na kaya ng kambal si Ina dahil siya lang pala ang kadugo ni Aurea? Mababawi kaya kay Lani ang insurance money dahil buhay pa si Tony? Abangan.